Magpaksaya lang kayo. Tingnan natin kung hanggang saan yan. Iyan ang huling mensaheng tinipa ko sa cellphone ko habang nakatayo ako sa gitna ng kusina namin. Hawak ang basong may malamig ng kape. Hindi ko muna ipinadala. Tinitigan ko lang ang screen. Habang sa kabilang linya, naririnig ko ang boses ng asawa kong si Marco. Malamig, nagmamadali, at halapang may tinatago. Pearl, meeting lang ito. Huwag kang mag-overthink, sabi niya. Pero bago niya pinatay ang tawag, may narinig akong mahinang tawa ng babae. Sumunod ang boses ng binanang ko si Cora. Bilisan mo na, Marco. Naghihintay na siya. At doon nagsimulang manlamig ang mga daliri ko. Kung minsan, hindi mo kailangan ng buong katotohanan para masaktan. Minsan, sapat na ang isang boses sa background, isang maling hinga, isang salitang hindi dapat naroon. Bago ko ituloy, kung naramdaman mo na rin minsan na may mali pero pinilit mong manahimik dahil ayaw mong masira ang pamilya, mag-comment ka lang ng, "Alam ko ang pakiramdam." At kung gusto mo pa ng ganitong mga kwentong may aral, ebidensya, at tahimik na paghihiganti, huwag kalimutang mag-subscribe. Ako si Pearl Dantes, 33 taong gulang. Hindi ako yung tipo ng babaeng naninigaw agad kapag may duda. Mas kilala ako ng mga kapitbahay namin sa Mandaluyong bilang tahimik, maayos manamit, at laging may dalang maliit na notebook sa bag. Sabi ng iba, mukha raw akong hindi madaling mabuwag. Morena, laging makaayos ang buhok kahit pagod, at may mga matang parang laging may binibilang na detalye. Pero noong gabing iyon, naminginig ang tuhod ko. Sa labas ng bintana, dinig ko ang tunog ng tricycle na dumadaan sa kanto. May aso sa kabilang bahay na paulit-ulit ang tahol. Sa kusina, amoy ko ang sinangag na hindi ko na natikman, kape na lumamig na, at fabric conditioner mula sa polo ni Marco na sinampay ko kanina. Ang ilaw sa kisame namin kumurap-kurap pa. Parang nakikisabay sa kaba ko. Company meeting? Bulong ko sa sarili ko. Kaninang 6:00 ng gabi, nagmamadaling umuwi si Marco. Sabi niya, kailangan niya lang magpalit dahil may emergency meeting sa BGC. Hindi na raw siya kakain. Hindi na rin siya naghintay na itanong ko kung bakit gabi na nagsimula ang meeting. Bigla ang tawag ni si Ramon. May problema sa account. Noon pa lang, may kumurot na sa dibdib ko. Hindi dahil wala akong tiwala, kundi dahil ang pangalan ni si Ramon, isang buwan nang wala sa kumpanya nila. Alam ko iyon, dahil ako ang tumulong kay Marco gumawa ng resignation gift para sa kanya. Ako ang bumili ng Parker pen sa mall. Ako ang nagbalot. Ako ang nagsulat ng maliit na card. Salamat sa tiwala, sir. Pero hinayaan ko muna. Anong oras ka uuwi? Tanong ko. Baka late. Huwag mo na akong hintayin. Habang inaayos niya ang relo niya, pumasok sa kwarto namin ang biyenanan kong si Cora Villarosa. 51 taong gulang. Laging may pabangong matapang. Laging ayos ang kilay kahit nasa bahay. At laging may boses na parang siya ang may-ari ng bawat sulok ng bahay namin. Pearl, huwag mo nang istorbohin. Trabaho ang inuuna ng anak ko, hindi gaya ng iba dyan na puro hinala. Hindi ako sumagot. Sanay na ako sa kanya. Mula nung tumira siya sa amin matapos niyang pansamantalang mawalan ng inuupahang bahay,
Lagi na siyang may say sa buhay naming mag-asawa. Pati hipagin kong si Jessa dala-dala niya. 27. Mahilig mag-video ng pagkain, pero hindi marunong maghugas ng plato pagkatapos. Ma, sabi ni Marco, medyo naiilang. Okay na. Hindi. Dapat marinig niya. Baka akala niya kapag may meeting ka may babae ka na. Tinawanan iyon ni Jessa mula sa sala. Grabe ka naman ma. Baka mamaya, totoo pala. Biro ni Jessa. Tumawa sila. Ako lang ang hindi. Umalis si Marco 6:30. Narinig ko ang pagsara ng gate, ang pag-start ng kotse, ang mahinang sigaw ni Mama Cora na, "Text mo ako pag nandoon ka na." Napahinto ako. Bakit siya ang ite-text? Kung meeting iyon, bakit kailangang malaman ng nanay niya kung nandoon na siya? Naglinis ako ng mesa para hindi ako lamunin ng iniisip ko. Inayos ko ang plato. Tinupi ang basahan. Pinatay ang kalan kahit matagal ng patay. Ginawa ko lahat ng maliliit na gawain para lang hindi ko hawakan ng cellphone ko. Pero may bagay sa labahan na nagpahinto sa akin. Sa bulsa ng lumang pantalon ni Marco, may matigas na papel. Akala ko resibo. Nang inila ko, bumungad sa akin ng isang maliit na card, kulay abo, may black strip sa baba. Visitor Pass, Eastridge Suites. Date, kahapon. Time in, 3:14 p.m. Napahawak ako sa gilid ng washing machine. Eastridge Suites. Hindi yung opisina. Hindi iyon boardroom. Serviced apartment iyon malapit sa Ortigas. Yung klase ng lugar na pwedeng rentahan ng ilang oras o ilang araw. Minsan, doon nagsistay ang mga balikbayan. Minsan, doon nagtatago ang mga taong ayaw makita. Sinubukan kong huminga ng malalim. Baka may client doon. Baka may meeting sa lobby. Baka may legitimate reason. Iyan ang unang boses sa utak ko. Yung parte kong gustong iligtas pa rin ang asawa ko. Pero may pangalawang boses. Kung meeting iyon, bakit hindi niya sinabi? Kung client iyon, bakit visitor pass ang itinago sa bulsa? Kung wala siyang tinatago, bakit ginamit niya ang pangalan ni Sir Ramon na wala na sa kumpanya? Umupo ako sa dining chair. Sa mesa, nandun pang basong pinag-inuman ni Marco. May marka ng labi niya sa gilid. May amoy pa ng mint candy na lagi niyang kinakain kapag kinakabahan. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan siya. Isang ring. 2. 3. Sinagot niya sa ika-4. Pearl, bakit? Nasaan ka na? Tanong ko pilit kalmado. Nasa meeting na nga eh. Bakit? Sa background, may tunog ng kubyertos. Hindi keyboard, hindi projector, hindi conference room. Kubyertos, baso, mahinang tugtog ng piano. Meeting sa restaurant? Tanong ko. Tumahimik siya ng kalahating segundo. Dinner meeting. Client, Pearl, please. At saka ako narinig yun. Tawa ng babae. Malapit. Masyadong malapit. Sumunod ang boses ni Jessa. Kuya, picture muna bago dumating yung steak. Nanigas ako. Nandun si Jessa. At kung nandun si Jessa, malamang nandun din si Mama Cora. Pearl? Sabi ni Marco. Hindi ako sumagot. Dahil sa likod ng boses niya, narinig ko ulit ang biyenan ko. Sabihin mo sa asawa mo, huwag siyang istorbo. Gabing-gabi na, puro siya bantay sa'yo. Doon ko napikit ang mga mata ko. Hindi lang siya nagpaalam na meeting. Hindi lang siya nagsinungaling. Kasama niya ang nanay niya. Kasama niya ang kapatid niya. At may babaeng nandoon na pinagtatawanan nila habang ako, nasa bahay, naghuhugas ng plato nilang iniwan. Binaba ko ang tawag. Tinitigan ko ulit ang visitor pass sa kamay ko. Eastridge Suites. Kung noon, baka umiyak ako, baka nagwala ako,
Baka tinawagan ko lahat ng kamag-anak namin para sabihin kung gaano ako ginago. Pero hindi noong gabing yun. Noong gabing yun, may kakaibang katahimikan sa dibdib ko. Hindi kapayapaan, mas parang bagyo na hindi pa bumabagsak. Kinuha ko ang maliit kong notebook, isinulat ko ang oras ng tawag, ang narinig kong boses, ang lugar sa visitor pass, ang pangalan ni Sir Ramon, ang salitang dinner meeting. Pagkatapos, binuksan ko ang chat ni Marco. Tinipa ko ang mensahe. Magpakasaya lang kayo, tingnan natin kung hanggang saan yan. Pero bago ko iyon ipadala, may bagong notification na lumabas sa ibabaw ng screen. Galing kay Jessa. Isang larawan. At sa unang tingin pa lang, alam kong aksidente niyang iyong ipinadala. Hindi ko agad binuksan ang larawang ipinadala ni Jessa. Nakatingin lang ako sa notification. Parang kapag hindi ko ginalaw, hindi magiging totoo ang laman. Pero ilang segundo lang ang lumipas, bigla itong nawala. This message was deleted. Napangiti ako, pero hindi dahil natutuwa ako. Dahil sa pagmamadali niyang burahin, lalo niyang pinatunayan na may mali. Huminga ako ng malalim at binuksan ang phone settings. Mabuti na lang, naka-on ang media preview sa notification history ko. Hindi malinaw ang buong larawan, pero sapat para makita ko ang ilang detalye. Bilog na mesa, mamahaling ilaw na parang chandelier, plato na may stick, kamay ni Marco sa gilid ng baso, at isang pulang kuko ng babaeng hindi ko kilala. Hindi ko nakita ang mukha niya, pero nakita ko ang singsing ni Marco. Yung wedding ring na sinasabi niyang hindi niya maisuot sa meeting dahil naiirita siya kapag nagtatype. Naandoon, suot niya. Sa tabi ng babaeng may pulang kuko. Umupo ako sa sofa habang sa itaas ng bahay, naririnig ko ang electric fan na umiikot. May lumang cabinet sa sala na minsan gumagawa ng tunog kapag malamig ang hangin. Noong gabing iyon, pati iyon parang may sinasabi. Huwag kang magmadali, Pearl. Kailangan mo ng ebidensya, hindi emosyon. Ilang taon kong natutunan iyon. Bago pa ako naging asawa ni Marco, ako ang babae sa likod ng maliit naming printing and packaging business. Ako ang nagbabantay ng resibo, nag-i-email sa supplier, nag-aayos ng permit, at minsan, ako pa ang humihingi ng pasensya sa client kapag late magbayad ang asawa ko sa tao. Hindi ako mayaman. Hindi rin ako galing sa pamilyang may kapit. Ang meron lang ako, tiyaga at memorya sa detalye. Noong una kaming nagpakasal, sweet si Marco. Yung tipo ng lalaking magdadala ng taho sa umaga dahil alam niyang hindi pa ako nag-aalmusal. Kapag pagod ako, kinukuskus niya ang likod ko habang sinasabing, "Pearl, tayo ang magkakampi." Kaya noong unti-unting pumasok sa bahay namin si Mama Cora, namiwala ako na normal lang iyon. "Pansamantala lang," sabi ni Marco noon. "Wala namang ibang matitirulan sina Jessa." Ang pansamantala, naging 1 buwan. Ang 1 buwan, naging 1 taon. Ang bahay namin, unti-unting naging bahay nila. Ang kusina, may batas ni Mama Cora. Ang sala, tambayan ni Jessa. Ang kwarto namin, kahit hindi nila pinapasok ng direkta, parang wala na ring sariling katahimikan. At ako yung asawa na laging sinasabihan ng, "Intindihin mo na lang." Noong gabing iyon, habang hawak ko ang cellphone, bumalik sa akin lahat ng pagkakataong pinalampas ko. Yung minsang may lipstick stain sa tissue sa kotse, sabi ni Marco ni Jessa raw iyon. Yung minsang nagchat si Mama Cora ng, "Nakaalis na kayo?" pero binura agad. Sabi niya, maling send. Yung minsang tinanong ko si Jessa kung bakit may hotel buffet charge sa credit card namin, sagot niya, "Ay, baka business meeting ni Kuya." Business meeting. Parang iyon ang paborito nilang takip. Nagring ulit ang cellphone ko. Si Marco. Hinayaan ko munang tumunog. Pagkatapos ng ilang segundo, sinagot ko. "Bakit?" tanong ko. "Anong message yun?"
Matigas ang boses niya. Ano yung hanggang saan? Kayo ang sabihan mo. Sagot ko. Nasa meeting ka, di ba? Tumahimik siya. Sa background, mas malinaw na ngayon ang tugtog. May kumakalansing na baso. May boses ng waiter na sinabing, "Ma'am, reservation under Villarosa po?" Villarosa. Apelido ni Mama Cora bago siya nagpakasal. Apelidong ginagamit niya kapag ayaw niyang malink kay Marco. May narinig akong mahinang pagsaway. "Kuya, speaker ba yan?" Si Jessa. Sunod ang boses ni Mama Cora. Pabulong pero matalim. "Patayin mo na. Baka kung ano pang marinig." Lalong bumigat ang dibdib ko. Hindi na ako ang praning. Hindi na ako ang gumagawa ng kwento. Naririnig ko sila. 3 boses. 3 taong dapat nasa panig ko bilang pamilya, pero nandun sa isang reservation na itinago sa akin. "Pearl, listen," sabi ni Marco. Pilit lumalambot ang tono. "Hindi ito yung iniisip mo. Kaya pala ayaw mong magpahintay ako," sabi ko. "Kasi may iba nang naghihintay." "Wala kang alam. Yun nga ang problema, Marco. Parang marami akong hindi alam." Narinig ko ang paghinga niya. Yung malalim na hinga na ginagawa niya kapag gusto niyang palabasing ako ang mahirap kausap. "Umuwi ako mamaya. Pag-usapan natin ng maayos." "Mamaya?" tanong ko. "Kaya't pagkatapos ninyong kumanin?" "Pearl, at pagkatapos ninyong ihatid siya?" Wala siyang sagot. Hindi ko na hinintay. Binaba ko ang tawag. May kakaibang sakit kapag ang pagtataksil ay hindi lang ginawa ng asawa mo. Mas masakit kapag may audience. Kapag ang mga taong dapat pumigil, sila pa ang nag-ayos ng mesa. Sila pa ang tumawa. Sila pa ang nagbigay ng reservation name. Nanginginig ang kamay ko. Pero hindi ako umiyak. Hindi pa. Binuksan ko ang notes app at isinulat, "Reservation under Villarosa. Restaurant with piano music. Steak. Jessa accidental photo. Marco lying about Sir Ramon." Pagkatapos, naisip ko si Aling Vina. Si Aling Vina ang dating admin assistant sa kumpanya ni Marco. Nasa late 40s, laging naka-cardigan kahit mainit at kilala sa office bilang taong walang nakakalusot na schedule. Siya yung tipo ng empleyadong alam kung sino ang may meeting, sino ang nag-file ng leave, at sino ang nagpapanggap na busy pero nasa labas pala. Naging close kami nung inasikaso ko ang Christmas giveaways ng team nila. Siya ang tumulong sa akin magbilang ng mugs at notebooks. Minsan, nagkape kami sa pantry at sinabi niya sa akin, "Pearl, mabait ka, pero bantayan mo rin ang sarili mo. Hindi lahat ng tinutulungan mo marunong tumanaw." Noon, natatawa lang ako. Ngayon, parang warning pala iyon. Tinext ko siya, "Ate Vina, pasensya na gabi na. May emergency meeting ba sa office ngayon? Sabi kasi ni Marco with Sir Ramon." Matagal bago siya sumagot. Habang naghihintay, tumayo ako at sinilip ang gate. Tahimik ang kalye. May nagtitinda ng balot sa malayo, sumisigaw ng mabagal. Sa kabilang bahay, may nanunood ng teleserye. Dinig ko ang iyakan sa PV. Parang ang buong mundo normal. Ako lang ang nakatayo sa gitna ng sala, unti-unting nabubuwag. Nag-vibrate ang phone ko. Reply ni Aling Vina, "Pearl, wala nang Sir Ramon dito. Last month pa siya umalis. At wala kaming meeting tonight. Actually, naka-WFH lahat dahil maintenance ang office floor." "Bakit?" Nabasa ko iyon ng 3 beses. Walang meeting? Walang Sir Ramon. WFH lahat. Doon ko naramdaman ng unang patak ng luha sa pingis ko. Hindi malakas, hindi hagulgol. Isang patak lang pero mabigat. Kasi sa loob ng ilang oras, pinipilit kong bigyan ng rason si Marco. Pinipilit kong sabihin sa sarili kong baka may mali lang akong narinig. Baka client dinner. Baka coincidence. Baka may paliwanag. Pero minsan, ang paliwanag ay mas masakit kaysa hinala. Naglaply ako kay Aling Vina, "Ate, may email ba tungkol sa WFH? Kailangan ko lang sanang makita. Personal matter." Hindi siya agad sumagot. Naintindihan ko. Delikado rin sa kanya.
Ayaw kong madamay siya sa gulo ng pamilya namin. Pero makalipas ang ilang minuto, may ipinadala siyang screenshot. Company memo. Date ngayon. Subject, Office Maintenance Advisory. Remote Work Arrangement. Nandun ang logo ng kumpanya. Nandun ang oras. Nandun ang instruction na walang on-site meeting after 5 p.m. Sinave ko agad. Hindi ko pa alam kung saan hahantong ang lahat. Hindi ko pa alam kung sino ang babaeng kasama nila. Hindi ko pa alam kung bakit parang si Mama Cora pa ang nag-organize. Pero alam ko na ang una kong hakbang. Hindi ako susugod. Hindi ako magmamakaawa. Hindi ako makikipag-away sa restaurant para mapanood ng ibang tao ang pagkabasag ko. Sa halip, mag-iipon ako. Oras, lugar, pangalan, boses, dokumento. At habang ginagawa ko iyon, may bagong mensaheng pumasok. Hindi galing kay Marco, hindi rin kay Jessa, galing sa unknown number. Ate Pearl, hindi mo ako kilala, pero kung asawa mo si Marco, kailangan mong malaman na hindi lang babae ang tinatago nila sa iyo, pati pangalan mo ginagamit nila. Napatitig ako sa unknown number hanggang sa lumabo ang mga letra. Hindi lang babae ang tinatago nila sa'yo, pati pangalan mo ginagamit nila. Ilang beses kong binasa. Sa una, akala ko pananakot. Baka prank, baka si Jessa lang gamit ang ibang SIM para lituhin ako. Baka isa na namang laro ng pamilya ni Marco kapag nag-react ako ang lalabas na hysterical. Pero may parte ng dibdib ko ang nagsabing, sagutin mo. Tinipa ko, binura, tinipa ulit. Sino ito? Mabilis ang reply. Mara, dati akong nag-a-assist sa events ng Bluefinch. Nakita ko pangalan mo sa papel na hindi mo yata alam. Huwag mo munang sabihin kay Marco. Bluefinch. Kilala ko iyon. Supplier namin ng specialty paper at packaging inserts. Sila ang kinukuhanan namin kapag may corporate client na gusto ng mamahaling texture sa kahon, invitation, o giveaway sleeve. Ako ang unang naghanap sa kanila noon. Ako ang nagpunta sa maliit nilang showroom sa San Juan, nagtanong ng GSM, finish, minimum order at payment terms. Ako ang nakipag-negotiate para bigyan kami ng 30-day credit line kahit maliit pa lang ang negosyo namin. Kaya nang mabasa ko ang pangalan nila, nanlamig ang batok ko. Anong papel? Reply ko. Matagal bago siya sumagot. Habang naghihintay, dinig ko ang wall clock sa sala. Tik, tak, tik, tak. Bawat tunog, parang paalala na ang buhay ko may bilang na bago tuluyang sumabog. Lumabas ako sa maliit naming veranda. Ang hangin amoy usok ng ihaw mula sa kanto at ulan na hindi pa bumabagsak. May jeep na dumaan sa dulo ng street, kalahati ang pasahero, ilaw sa loob kulay dilaw. Sa ganitong oras dati, hinihintay ko lang si Marco. Nag-iinit ako ng ulam, nagtatanong kung pagod siya, iniisip kung paano ko siya aalagaan. Ngayon, naghihintay ako ng mensaheng maaaring mangpaliwanag kung bakit ang pangalan ko kasama sa kasalanang hindi ko pa nakikita. Nag-reply si Mara. May purchase commitment under Pearl Dantes. Amount is 480,000. Rush order. Sabi nila ikaw daw ang nag-approve kasi ikaw ang finance. Pero nung nakita kong pirma, parang scanned lang. Parang humila sa sahig sa ilalim ko. 480,000. Hindi iyon maliit. Hindi iyon simpleng utang. Sa negosyo naming minsan delayed pa ang renta ng equipment, ganun kahalaga pwedeng magpalubog sa amin. Pwedeng magpalubog sa akin. Tinawagan ko agad si Mara, pero hindi niya sinagot. Sa halip, nag-message siya. Hindi ako makatawag, nasa bahay ako, ayokong madamay. Pero bukas, may delivery dapat. Kung hindi mabayaran, sa'yo sila hahabol kasi pangalan mo ang nasa approval. Nakapakip ako sa railings. Kaya pala may meeting. Kaya pala nandun si Mama Cora at Jessa. Kaya hindi lang simpleng pagtatagpo sa babae ang nangyayari. May ginagawang mas malalim, may pinipirmahan, may inaayos, may ipinapasa sa pangalan ko habang abala sila sa kasiyahan. Bumalik ako sa loob at binuksan ang laptop ko. Nanginginig ang kamay ko habang naghahanap ako sa business email. May official email kami para sa negosyo.
Dantes Printworks. Ako ang gumawa noon. Ako ang nag-setup ng folders. Pero nitong mga huling buwan, si Marco raw muna ang hahawak dahil pagod na ako. Akala ko, malasakit. Baka pala, paghahanda. Sinubukan kong mag-login. Incorrect password. Tinry ko ulit. Incorrect password. Pangatlo. Password changed 12 days ago. Napaupo ako. 12 araw na palang wala akong access sa sarili naming negosyo at hindi ko man lang napansin dahil abala ako sa bahay, sa biyanan kong araw-araw may puna, sa ipagag kong nagpapabili ng kung ano-ano, sa asawa kong laging nagsasabing, "Ako na ang bahala, Pearl." Minsan, ang panluloko hindi nagsisimula sa malaking lihim. Nagsisimula sa pagkuha ng maliliit mong hawak. Password, susi, resibo, desisyon. Hanggang isang araw, magigising ka na lang, pangalan mo na lang ang ginagamit, pero wala ka ng kontrol. Huminga ako ng malalim. Hindi ako pwedeng magpanik. Una, kailangan kong malaman kung totoo. Tinawagan ko ang landline ng Bluefinch pero sarado na. Naghanap ako ng dating contact person namin, si Mr. Noel Santillan, account manager. May number ako sa lumang notebook ko. Kinuha ko ang notebook sa drawer. Habang binubuklat ko, may nahulog na lumang larawan namin ni Marco nung unang bukas ng negosyo. Nasa maliit kaming pwesto noon sa stamesa. Pawisan, nakangiti, may hawak na unang order na natapos namin. Nakasulat sa likod, "Simula natin." Napapikit ako. Kailan naging ganito ang simula natin? Nahanap ko ang number ni Mr. Noel at nag-text, "Sir Noel, Pearl Dantes po. Pasensya na, gabi na. May kailangan lang po akong i-confirm tungkol sa alleged approval under my name. Please do not process anything until we speak. I did not approve any rush order." Nag-send ako. Pagkatapos, nag-screen record ako ng login attempt sa email, pati notification na changed password. Sinave ko rin ng screenshot ni Aling Vina, ang visitor pass, ang notification preview ng deleted photo, at ang messages ni Mara. Chain of proof. Hindi sapat ang kutob, hindi sapat ang iyak. Kung haharap ako sa kanila, kailangan kong may hawak na hindi nila pwedeng tawaging drama. 9:30 na nang narinig ko ang kotse sa labas. Bumalik sila. Una kong narinig ang tawa ni Jessa. Malakas, medyo pilit, parang gusto niyang iparinig na wala silang kasalanan. Sumunod ang boses ni Mama Cora. "Hayaan mo na yun, asawa mo lang yun, lilipas din ng topak." Nakatayo ako sa sala, walang hawak kundi cellphone at katahimikan. Pumasok si Marco, amoy pabango, alak at usok ng grill. Naka-roll ang sleeves ng polo niya, magulo ng kaunti ang buhok. Pagkakita niya sa akin, saglit siyang natigilan. "Bakit gising ka pa?" tanong niya. Hindi iyon tanong ng taong nag-aalala. Tanong iyon ng taong nahuling may mali pero umaasang hindi mo pa hawak ang patunay. Sumunod si Mama Cora, nakataas ang kilay. Si Jessa nasa likod, may dalang paper bag ng restaurant pero umiwas ang tingin. "Pearl," sabi ni Marco, "wag tayong mag-usap ng ganyan ng mukha mo." "Anong mukha?" tanong ko. "Yung parang may kasalanan agad ako." Natawa ng mahina si Mama Cora. "Ayan na naman, kaka-cellphone mo yan, Pearl, kung ano-ano naiisip mo." Tumingin ako sa kanya. "Reservation under Villarosa," sabi ko. Nawala ang ngiti niya. Saglit lang, mabilis niyang binalik, pero nakita ko. Si Marco naman, napatingin sa kanya. Maling galaw, masyadong mabilis. "Anong sinasabi mo?" tanong niya. "Dinner meeting ba talaga iyon?" tanong ko. "Client dinner," sagot niya. "Akala ko company meeting with Sir Ramon." Katahimikan. Sa maliit naming sala, biglang lumakas ang tunog ng electric fan. Sa kapitbahay may kumalabog na gate, pero sa loob ng bahay namin, lahat ng mata nasa akin. Si Jessa ang unang nagsalita. "Ate, baka naman nalito lang si Kuya sa sinabi niya. OA mo naman agad." Tinignan ko siya.
Yung larawang sinend mo, nalito rin? Namula siya. Ano, wala akong sinend. Binura mo. Wala nga. Humakbang si Marco palapit. Pearl, stop. Nakakahiya ka na. Doon may kumirot sa dibdib ko. Hindi dahil sa sigaw niya, kundi dahil ang unang iniisip niya, hiya. Hindi sakit ko, hindi takot ko, hindi kung bakit ako nanginginig. Hiya. Mas nakakahiya ba? Sabi ko ng mababa ang boses. Kung malalaman kong walang meeting sa office dahil work from home lahat? Nanlaki ang mata niya. Hindi niya iyon inaasahan. At doon ko na lamang na tama ako. Hindi ko na kailangang ilabas ang screenshot. Ang mukha niya na ang unang umamin. May tumatawag sa'yo? Tanong niya, biglang nag-ibang tono. Sino kausap mo? Bakit? May dapat akong hindi malaman? Lumapit si Mama Cora, masyadong kalmado. Pearl, pumasok ka muna sa kwarto. Bukas na tayo mag-usap, pagod si Marco. Ako rin, pagod na. Matagal na. Napatingin siya sa akin parang ngayon lang niya ako nakita ng buo. Hindi bilang manugang na pwedeng utusan. Hindi bilang babaeng pwedeng patahimikin. Kundi bilang taong nagsisimula ng gumising. Nag-vibrate ang phone ko. Message mula kay Mr. Noel. Mrs. Dantes, thank you for informing. We will hold the delivery. For your awareness, we also received an SPA authorizing Mr. Marco Dantes and Miss Jessa Villarosa to transact on your behalf. It bears your signature. Kindly confirm if valid. Naramdaman kong bumagal ang paligid. SPA, Special Power of Attorney. Pirma ko. Jessa Villarosa. Dahan-dahan kong itinaas ang tingin ko kay Jessa. Nakahawak siya sa paper bag, pero puti na ang mga daliri niya sa higpit. Hindi niya alam na alam ko na. Hindi nila alam na may nag-hold na ng delivery. Hindi nila alam na ang gabing inakala nilang katapusan ng pagiging ignorante ko ay simula pa lang ng pagbabalik ng lahat sa kanila. Hindi ko muna sinagot si Mr. Noel. Tinitigan ko lang ang message niya habang nakatayo ako sa sala. Nasa harap ko si Marco, si Mama Cora at si Jessa. Tatlong mukha, tatlong katahimikan, tatlong taong umaasang wala akong alam. Pearl, sabi ni Marco, mas mababa na ang boses. Sino ang kausap mo? Hindi ko itinaas ang cellphone ko. Hindi ko ipinakita ang mensahe. Hindi pa. Kahit sino, sagot ko. May problema ba? Umigting ang panga niya. Asawa mo ako. Ngayon mo lang naalala. Kumislap ang galit sa mata niya pero pinigilan niya. Siguro dahil nandun si Mama Cora. Siguro dahil takot siyang may alam na ako. Si Jessa hindi na makatingin sa akin ng diretsyo. Kanina malakas pa ang loob. Ngayon parang may tinatago sa balikat ng bawat pagkurap. Ano ba talaga ang gusto mong palabasin? Tanong ni Mama Cora. Na nagtaksilang anak ko? Na niloko ka namin? Pearl, huwag kang gagawa ng eksena sa sarili mong bahay. Hindi ako gumagawa ng eksena, sabi ko. Nagtatanong ako. At paano magtanong ang matinong asawa? Sabi niya. Napatingin ako sa kanya. At paano magtanong ang matinong manugang, ma? Yung tatahimik lang kahit ginagamit na ang pangalan niya. Biglang tumahimik ang sala. Si Marco ang unang kumilos. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko siya sinagot. Sa halip, tumingin ako kay Jessa. May SPA ba akong pinirmahan? Nalaglag ang papel na bag mula sa kamay niya. Isang plastic container ang gumulong sa sahig. May amoy ng steak sauce na kumalat sa sala. Mamahalin, maalat, at nakakasuka sa bigat ng sandali. Anong SPA? Tanong ni Jessa, pero garalgal ang boses. Special Power of Attorney, sabi ko. Yung may pirma ko raw, yung ginamit para makipag-transact kayo sa supplier. Si Marco humakbang palapit. Pearl, saan mo kuha yan? Doon ko siya tinignan ng diretsyo. Hindi yan ang tanong ng inosente Marco. Napaatras siya ng bahagya, hindi halata sa iba, pero nakita ko. Ang kamay niya biglang napunta sa bulsa, parang naghahanap ng phone. Si Mama Cora naman ay bumilis na sumingit. Si Jessa tumutulong lang, pamilya siya. Ako rin pamilya,
pero ako ang hindi ninyo sinabihan. Walang sumabot. Nag-vibrate ulit ang phone ko. Si Mara. Ate, may isa pa. Yung babaeng kasama nila kanina, si Denise, pinsan ng may-ari ng event venue. Siya ang kausap nila para sa bagong contract. Pero ang contract, nakatali sa credit line ninyo. Nadagdagan ng bigat sa dibdib ko. Denise, hindi lang siya babae ni Marco. Posibleng daan siya papunta sa mas malaking transaksyon. Isang contract na ipapasok sa pangalan ng negosyo namin gamit ang credit line na pinaghirapan kong itayo, habang ang risk ay nakapasan sa akin. Hindi ko pa rin ipinakita. Matutulog na ako. Sabi ko, hindi pa tayo tapos. Sabi ni Marco, tapos na tayo ngayong gabi. Pearl, huwag kang mag-walk out. Napahinto ako sa hagdan. Nakakatawa ka, Marco. Ikaw ang umalis para sa peking meeting, pero ako ang nagwo-walk out? Wala siyang naisagot. Umakyat ako sa kwarto at isinara ang pinto. Hindi ko nilak. Gusto kong marinig sila. Gusto kong malaman kung ano ang susunod nilang gagawin kapag akala nila wala na ako. Umupo ako sa gilid ng kama. Pinatay ang ilaw at hinayaan kong bukas ang maliit na siwang ng pinto. Pagkalipas ng ilang minuto, narinig ko ang bulungan sa baba. Kuya, paano niya nalaman? Si Jessa. Hindi ko alam, sagot ni Marco. Sabi ko na dapat hindi na muna natin ginamit kay Pearl, dapat kay Mana lang. Tumahimik ka, matalim na sabi ni Mama Cora. Doon bumilis ang tibok ng puso ko. May iba pa, hindi lang isang dokumento. May plano silang paglipat-lipat ng pangalan, depende kung sino ang pwedeng isakripisyo. Kinuha ko ang lumang phone ko sa drawer, yung ginagamit ko dati pang backup sa negosyo. Mahina ang battery pero gumagana pa ang recorder. Dahan-dahan kong binuksan. Sa baba, nagpatuloy sila. Kailangan lang natin makuha yung delivery. Kapag na-forward kay Denise, may down payment agad. Doon natin kukunin yung pambayad. Paano kung pinahold na? Tanong ni Jessa. Hindi pa yan aabot doon, sabi ni Mama Cora. Mahina ang loob ni Pearl. Bukas pa iiyakin lang natin ng kaunti, papayagan na yan. Napakagat ako sa labi. Mahina ang loob. Ilang taon ko iyong narinig sa iba't ibang paraan. Kapag umiiwas ako sa gulo, mahina. Kapag nagpaparaya ako, mahina. Kapag pinipili kong intindihin sila, mahina. Hindi nila alam, hindi lahat ng tahimik ay duwag. Minsan nag-iipon lang ng sapat na dahilan para hindi na bumalik. Kinabukasan 6:00 pa lang ng umaga, gising na ako. Hindi ako natulog ng maayos. Mabigat ang ulo ko pero malinaw ang isip ko. Nagsuot ako ng simpleng blouse, inayos ang buhok ko at bumaba parang normal ang araw. Nasa kusina si Mama Cora, nagtitimpla ng kape. Oh, gising ka na pala. Magluto ka ng almusal. Pagod si Marco kagabi. Tinignan ko siya. Hindi ako magluluto ngayon. Napahinto siya. Ano? May aasikasuhin ako. Dumating si Marco mula sa kwarto. Naka-t-shirt pa. Hawak ang cellphone. Pearl, kailangan nating mag-usap. Kaya nga aalis ako para may mapag-usapan tayo mamaya na may papel. Nanigas ang mukha niya. Hindi ako naghintay ng sagot. Lumabas ako sa bahay at sumakay ng Grab papuntang San Juan sa showroom ng Blue Finch. Habang nasa sasakyan, pinanood ko ulit ang deleted photo preview mula kay Jessa. Malablab pero may salamin sa likod ng mesa. Kapag zoom, may reflection doon. Hindi buo pero sapat. Si Mama Cora, nakaupo sa dulo. Si Jessa, hawak ang phone. Si Marco nakatagilid at sa tabi niya, isang babaeng nakasandal ng masyadong malapit. Hindi ko alam kung iyon ang pinakamasakit na bahagi o ang katotohanang hindi mukhang nahuli sila. Mukhang ipinagdiriwang nila. Pagdating ko sa Blue Finch, sinalubong ako ni Mr. Noel. Matangkad, kalbo na sa unahan. Laging may ballpen sa bulsa ng polo shirt. Halata sa mukha niyang ayaw niyang madamay, pero ayaw din niyang manahimik. Mrs. Dantes, sabi niya, pasensya na. Akala namin authorized. Pwede ko bang makita ang documents? Dinala siya akin sa maliit na meeting room. Amoy papel, ink at bagong bukas na karton. Sa mesa, inilagay niya ang printed copy ng purchase commitment, delivery schedule at SPA. Nang makita ko ang pirma ko, nanlamig ang kamay ko. Kamukha ng pirma ko, pero hindi akin. Masyadong pantay. Masyadong malinis. Walang natural na diin sa dulo ng Dantes. Parang kinopya mula sa scanned document. Sir Noel, sabi ko, pilit steady ang boses ko. May kopya ba kayo kung paano ito na-submit? Tumanggo siya. Email, galing sa business account ninyo. Yung account na hindi ko na ma-access, napatingin siya sa akin. May CCTV ba kayo nung nagdala sila ng hard copy?
Nag-alangan siya. Meron po sa reception, pero kailangan ko ng approval. Humihingi ako ng kopya, kahit viewing lang muna. Ginamit ang pangalan ko. Kung kailangan, magpapadala ako ng formal request. Tahimik siyang sandali. Pagkatapos, tumanggo. Habang hinihintay namin ng admin, nag-vibrate ang phone ko. Marco, hindi ko sinagot. Sumunod si Mama Cora. Hindi ko rin sinagot. Pangatlo, si Jessa. Hindi ko pa rin sinagot. Pagkatapos may text mula sa Marco. Umuwi ka. Pinapalaki mo ang simpleng bagay. Tinitigan ko ang salitang simple. Simple sa kanila ang gamitin ng pangalan ko. Simple ang magsinungaling. Simple ang dalhin ng kabit sa dinner habang ang asawa nasa bahay. Simple ang ipasa ang utang sa taong tahimik. Pero hindi na simple kapag ang tahimik nagsimulang magtanong. Dumating ang admin, dala ang laptop. Pinakita niya ang CCTV clip mula sa reception. 3 araw na ang nakaraan. Nakita ko si Jessa. Pumasok siya sa Bluefinch, suot ng pink blouse niya. Kasama si Mama Cora. Hawak ni Jessa ang brown envelope. Wala si Marco. At doon ko naramdaman ang mas malalim na hiwa. Hindi lang sila sumama. Sila ang naglakad ng papel. Si Mama Cora ang unang pumirma sa logbook. Si Jessa ang nag-abot ng envelope. At bago sila umalis, nakita sa video si Mama Cora na tumatawa habang may sinasabi sa receptionist. Hindi ko narinig ang sinabi niya, pero kitang-kita ko ang ngiti niya. Noong lumabas ako sa Bluefinch, mainit na ang araw, maingay ang kalsada, puno ng busina, vendors at mga taong may kani-kanilang pupuntahan. Pero sa loob ko, tahimik. May hawak na akong viewing notes, may email trail, may forged SPA, may screenshot, may recorder, may memo. Hindi pa ito panalo, pero hindi na rin ito hinala. At sa unang pagkakataon mula nung nagsimula ang lahat, hindi na ako ang nangangapa sa dilim. Sila na. Pag-uwi ko, wala sa sala si Marco. Si Mama Cora ang nakaupo sa dining table, nakahalukip-kip, parang prinsipal na naghihintay ng estudyanteng late. Si Jessa nasa kusina, kunwari naguhugas ng baso, pero nanginginig ang kamay. Nasaan ka galing? Tanong ni Mama Cora. Hindi ako huminto. Diretso ako sa mesa, inilapag ang bag ko at tumingin sa kanya. San Juan? Saglit siyang napakurap. Anong ginawa mo dun? Kinumpirma ko kung gaano kayo katapang gamitin ang pangalan ko. Nabitawan ni Jessa ang baso. Hindi nabasag, pero malakas ang lagapak sa lababo. Tumayo si Mama Cora. Pearl, bantayan mo ang pananalita mo. Matagal ko nang binabantayan ang pananalita ko, Ma, kaya siguro inakala ninyong wala akong paningin. Wala kang utang na loob, sabi niya, lumalakas ang boses. Pinatuloy namin ang negosyo ninyo, tinulungan namin kayo. Tinulungan? Tanong ko. O ginamit? Bago siya makasagot, bumukas ang pinto ng kwarto. Lumabas si Marco, bagong ligo pero halata ang puyat sa mata. Hawak niya ang phone niya na parang kanina pa siya nagbabasa ng messages. Pearl, sabi niya, enough. Tama, sagot ko. Enough na. Lumapit siya. Kinausap mo ang supplier? Oo. Bakit mo ginawa iyon? Pinahiya mo ako. Pinahiya kita dahil pinigilan kong iproseso ang dokumentong may peking pirma ko? Hindi mo naiintindihan. Paliwanagan mo ako. Tumahimik siya. Yun ang problema sa mga taong sanay manakot. Kapag hiningan mo ng paliwanag, nauubusan sila ng maayos na salita. Si Mama Cora ang sumalo. May opportunity kasi, malaking contract. Kailangan mabilis ang galaw. Kung hihintayin ka pa namin, puro tanong ka. Tanong ako dahil pera at pangalan ko ang nakataya. Pangalan mo lang naman, singit ni Jessa, halos babulbong. Napatingin ako sa kanya. Pangalan ko lang? Napaatras siya. Jessa, sabi ni Marco. Pero huli na. Doon ko naintindihan kung paano nila ako tinitingnan. Hindi asawa, hindi partner, hindi tao. Pangalan lang, pirma lang. Isang bagay na pwedeng gamitin kung kailangan. Kanino mapupunta ang contract? Tanang ko. Walang sumagot. Kay Denise? Dagdag ko. Parang may malamig na hangin na dumaan sa sala. Si Marco napatingin kay Mama Cora, si Jessa napalunok. Hindi mo siya kilala, sabi ni Marco. Hindi ko nga kilala, pero mukhang kilala ninyo siyang lahat. Kliyente siya. Kliyente na nakadikit sa iyo sa private dinner?
Pearl, kliyente na nakasama sa reservation ng nanay mo? Nag-init ang mukha niya. Huwag mong idamay si Mama. Siya ang nag-reserve, Marco. Para sa meeting. Walang meeting. Nanahimik siya. Inilabas ko ang printed copy ng company memo mula kay Aling Vina. Hindi ko ibinigay. Ipinakita lang mula sa malayo. WFH lahat. Walang office meeting. Wala na rin si Sir Ramon. So huwag mo na akong subukang paikutan. Doon unang nagbago ang mukha ni Marco. Hindi na siya galit lang. Natakot siya. Hindi malaking takot pero sapat para makita ko. Pearl, sabi niya, mas mahina. Nagkamali ako sa pagsisinungaling, pero hindi ibig sabihin masama ang plano ko. Peke ang pirma ko. Hindi ako ang pumirma. Dahan-dahan kong ibinaling ang tingin kay Jessa. Namula siya. Hindi rin ako. Si Mama Cora biglang sumalita. Walang peke doon. May old document ka. Ginamit lang namin as basis. Basis? Tanong ko. Pirma ko yun sa lumang supplier form. Kinopya ninyo? Hindi siya sumagot. Pero ang katahimikan niya, sapat na. May kirot sa dibdib ko na hindi na katulad ng selos. Mas malalim, mas madumi. Kasi kung kabit lang, masakit. Pero kung kabit plus utang plus peking pirma plus pamilya niyang nakasama, ibang klase iyon. Hindi lang puso ang ninakaw, pati tangalan, kredibilidad at kinabukasan. Bakit? Tanong ko kay Marco. Bakit kailangan pang gamitin ako? Naglakad siya papunta sa bintana. Hinimas niya ang mukha niya. Dahil hindi tayo aabot kung hindi natin kukunin ang contract. Tayo? Tanong ko. O ikaw? Para sa negosyo, Pearl. Negosyo natin ba iyon? O negosyo ninyong Denise? Doon siya hindi agad makasagot. Para akong sinaksak ng katahimikan. May share siya, sabi niya sa huli. Natuwa ako, pero walang saya. May share siya? Siya ang nagpasok ng venue connection. At ikaw? Ako ang operations. At ako? Wala siyang sagot. Ako ang guarantor? Tanong ko. Hindi siya nagsalita. Narinig ko si Jessa na mahinang umubo. Parang gustong takpan ng tensyon. Si Mama Cora naman, umupo ulit. Pero ngayon, hindi na kasing taas ang baba niya. Doon ko na nakita ang buong hugis ng plano. Gagamitin ang credit line ng Dantes Printworks. Gagamitin ang pangalan ko bilang Fimen's approval. Si Marco ang operations. Si Denise ang koneksyon. Si Jessa at Mama Cora ang mag-aasikaso ng dokumento. Kapag kumita, sa kanila ang parte. Kapag pumalpak, sa akin ang habol ng supplier. Ako ang safety net. Ako ang sasaluhin ng pagbagsak. Kinuha ko ang phone ko at binuksan ng recorder. Hindi para ipakita, kundi para tayaking nakasave pa ang lahat. Marco, sabi ko ng mabagal, last chance. Ipadala mo sa akin lahat ng emails, contracts, at documents na ginamit ninyo under my name. Hindi pwede, sabi niya agad. Bakit? Confidential. Confidential sa taong ginamit ang pangalan? Pearl, huwag kang magmatigas. Kapag pinahold mo ito, mawawala ang down payment. Mawawala ang chance natin. Chance ninyo, sabi ko. Hindi atin. Doon sumabog si Mama Cora. Ayan ang problema mo sa'yo. Wala kang tiwala sa asawa mo. Kaya naghahanap ng ibang makakaintindi ang anak ko. Tahimik akong napatingin sa kanya. Iyon na. Hindi na niya naitago. Hindi aksidente si Denise. Hindi lang client. Alam nila. Tanggap nila. At sa mata ni Mama Cora, ako pa ang dahilan. Ma, sabi ni Marco, pero mahina. Hindi pagsaway. Pagsuko lang dahil nabisto. Masakit, oo. Pero kakaiba. Hindi ako gumuho. Parang may pinto sa loob ko na matagal ng kalawangin, biglang bumukas. Salamat, sabi ko. Nagulat sila. Salamat? Kasi malinaw na. Kinuha ko ang bag ko. Saan ka pupunta? Tanong ni Marco. Sa barangay muna. Barangay? Halos sabay nilang sabi. Oo, magpapablatter ako. For record, unauthorized use of signature, possible forgery, business access issue. Nanlaki ang mata ni Jessa. Ate, wag naman.
Pamilya tayo. Doon ako napahinto. Pamilya. Ginamit nila ang salitong iyon ng napakadali. Kapag kailangan nila akong patahimikin, pamilya. Kapag kailangan nila ng pera, pamilya. Kapag kailangan nila ng pangalan, pamilya. Pero nung ako ang nasasaktan, asawa lang ako na OA. Manugang na walang utang na loob. Babaeng kailangang paiyakin para pumayag. Jessa, sabi ko, ang pamilya, hindi pumipirma sa'yo habang wala ka. Lumabas ako ng bahay dala ang folder. Sa labas, tirik ang araw. May kapitbahay na nagwawalis, napatingin sa akin. Siguro kita sa mukha ko ang pagod. Siguro kita rin ng kakaibang tibay. Habang naglalakad papunta sa kanto para sumakay, nag-vibrate ang phone ko. Unknown number ulit. Akala ko si Mara, pero hindi. Pearl, this is Denise. We need to talk before you ruin everything. Marco did not tell you the full story. Napahinto ako. Hindi ko siya tinawagan. Nag-reply lang ako. Then send the full story. Written. Now. Habang hinihintay ko siya, naramdaman kong hindi pa tapos ang pagguho. Dahil minsan, ang kabit, akala mo kalaban lang. Pero minsan, siya rin ang susunod na lalabas ng baho kapag naiintindihan niyang siya rin pala ay ginamit. Hindi agad nag-reply si Denise. Nakatayo ako sa tapat ng sari-fari store sa kanto, hawak ang folder sa dibdib ko, habang ang paligid tuloy lang sa karaniwan nitong ingay. May estudyanteng bumibili ng ice candy. May tricycle driver na nakikipagtalo sa pasahero sa 5 pisong sukli. May tindera na nagbibilang ng barya. Normal ang mundo. Pero ako, pakiramdam ko nasa gitna ako ng isang tulay na unti-unting nasusunog sa magkabilang dulo. Pumara ako ng tricycle papuntang barangay hall. Pagdating ko roon, amoy disinfectant, papel, at pawis ang maliit na opisina. May electric fan sa sulok na maingay pero halos walang hangin. Sa dingding, may tarpaulin tungkol sa women's desk at mediation schedule. Doon ako umupo, hawat ang folder na parang yun na lang ang pagitan ko sa tuluyang pagkasira. Nilapitan ako ng isang barangay staff, si Ate Lori, nasa 40 anyos. Maikli ang buhok, diretso ang tingin. Ano pong concern natin, ma'am? Huminga ako ng malalim. Gusto ko po sanang magpa-blatter. Possible unauthorized use of my signature and business account. Family-related din po. Sanay na siguro siya sa ganitong tono. Yung pinipilit maging kalmado pero basag sa ilalim. Hindi siya nagtanong ng kung ano-ano. Pinaupo niya ako sa mesa at kumuha ng form. Habang sinasabi ko ang detalye, dahan-dahan kong nararamdaman ang bigat ng bawat salitang isinusulat niya. Peking pirma. Supplier commitment. Business email access changed. SPA. Asawa. Biyenan. Hipag. Habang binabanggit ko sila, parang bawat pangalan ay kuko na binubunot mula sa dibdib ko. Masakit, pero kailangan. May proof po kayo? Tanong ni Ate Lori. Inaayos ko pa po. May screenshots, messages, at supplier confirmation. Tumanggo siya. Good. Huwag po kayong mag-delete ng kahit ano. Huwag din muna kayong papayagan sa verbal settlement. Lahat dapat written. Tumanggo ako. Simple lang ang sinabi niya, pero para akong binigyan ng maliit na upuan sa gitna ng baha. Hindi pa ako ligtas, pero hindi na ako lumulot ang mag-isa. Pagkatapos ng blotter, lumabas ako sa hallway at doon ko nakita ang reply ni Denise. Mahaba. Pearl, I didn't know you were not aware. Marco told me you and him were separated in practice, but still living together for convenience. He said you approved the business arrangement because you no longer wanted to handle operations. Cora said you were difficult, but would sign if needed. I never saw you. The contract was supposed to be under Marco's new team, not under your personal approval. If your signature was used without consent, I don't want to be part of this. Binasa ko iyon ng dahan-dahan. Masakit ang unang parte. Separated in practice, living together for convenience. Difficult. Yun pala ang kwento niya sa ibang babae. Hindi lang niya ako niloko. Binuran niya muna ako sa kwento para magmukhang wala siyang tinatapakang asawa. Pero mas mahalaga ang huling parte. I never saw you. Kung si Denise mismo ang magsasabing hindi ko siya nakausap, may butas na ang depensa nila. Hindi nila pwedeng sabihing present ako. Hindi nila pwedeng sabihing may verbal approval ako.
Nagreply ako, "Send me what Marco sent you. Contracts, chats, anything mentioning my approval. I need written proof." Hindi siya agad sumagot. Siguro natakot. Siguro kinakausap niya si Marco. Siguro pinapayo sa kanya ng konsensya niya na iligtas sarili. Habang naghihintay, tinawagan ako ni Mr. Noel. "Mrs. Dantes," sabi niya, "we reviewed the documents. We will not release the delivery until ownership and authorization are clarified, pero kailangan namin ng formal dispute letter today. Makakapagpadala po ako." Also, dagdag niya, may isa pang dokumento na kailangan ninyong makita. Hindi lang SPA, may undertaking na kapag hindi natuloy ang payment, kayo ang primary liable as approving finance partner. Napapikit ako. Primary liable. Ayan na. Hindi lang pangalan, hindi lang pirma. Ako ang ginawa nilang salbabida na itatapon sa dagat pagkatapos nilang gamitin. "Sir, pwede niyo po bang i-email sa akin ng kopya?" "Sa personal email niyo po?" "Yes, for your review." Ibinigay ko ang email ko. Pagkatapos ng tawag, doon ko naramdaman na nanginginig na pala ang buong katawan ko. Hindi dahil mahina ako, kung hindi dahil ngayon ko lang naintindihan kung gaano kalapit ang pagbagsak. Kung hindi nagkamali si Jessa sa larawan, kung hindi nag-message si Mara, kung hindi ko tinawagan si Aling Vina, baka kinabukasan may delivery na, may utang na, may kontratang tumatakbo na. At kapag pumalpak, ako ang hahabulin, habang si Marco at Denise at pamilya niya may kanya-kanyang dahilan para makalayo. Hindi ako umuwi agad. Pumunta muna ako sa isang maliit na computer shop malapit sa barangay. Doon ko ginawa ang formal dispute letter. Maikli lang pero malinaw. Ako, si Pearl Dantes, ay hindi nag-authorize ng SPA, purchase commitment, o anumang undertaking under my name. I dispute the validity of any signature presented as mine. Any release of goods or extension of credit using said documents is unauthorized. Pinabasa ko ulit kay Ate Lori bago ko ipinadala. Hindi siya abogado pero sinabi niyang malinaw. "Maganda na may record," sabi niya. "Pero ma'am, kung forged talaga, mas mabuting mag-consult din kayo sa lawyer o PAO kung kailangan." Tumango ako. Pagka-send ng dispute letter, may pumasok na email mula kay Mr. Noel. Nakaalikip ang scanned SPA, undertaking, email thread at delivery instructions. Nang buksan ko ang email thread, nakita ko ang pangalan ni Marco. "Pearl approved, please proceed. Jessa will submit hard copy." Sumunod ang reply ni Denise. "Are you sure Pearl is okay with this?" Sagot ni Marco, "She trusts me. She doesn't need to be involved in every detail." Napangiti ako ng mapait. She trusts me. Oo, nagtiwala ako. At iyon ang ginamit niya bilang clearance para lukuhin ako. Sunod kong binuksan ng undertaking. Nakalagay doon ang pangalan ko, address namin at pirma sa ibaba. Pero may isang detalye na nagpatigil sa akin. Ang address line, mali. Ginamit nila ang lumang address ko sa Stamesa, yung unang taon ng negosyo, hindi ang current address namin sa Mandaluyong. Kung ako ang pumirma, hindi ko ilalagay iyon. Pero kung kinopya nila mula sa lumang supplier form, iyon ang lalabas. Iyon ang bitak. Iyon ang patunay na hindi natural na pirma. Kinuha ko agad ang lumang folder ng business registration sa cloud backup ko. Mabuti na lang may scanned copy pa ako ng old supplier form. Parehong-pareho ang pirma, parehong posisyon, parehong slant, pati maliit na tuldok ng ink sa dulo, pareho. Hindi sila pumirma, kinopya nila. Nag-send ako ng comparison kay Mr. Noel at Denise. This signature appears lifted from an old form. Note the identical ink mark and old address. I did not sign the SPA or undertaking. Makaraan ng 10 minuto, tumawag si Denise. Sinagot ko. Tahimik siya sa unang ilang segundo. Pagkatapos, mahina niyang sinabi, "Pearl, I'm sorry." Hindi ako sumagot. Hindi ko alam. Akala ko hiwalay na kayo emotionally. Akala ko pumapayagan ka sa business setup. Marco said you didn't care anymore. "Convenient iyon para sa'yo, paniwalaan," sabi ko. Napahinga siya ng mabigat. Alam ko. Hindi ako sumigaw, hindi ko siya minura, hindi dahil wala akong galit,
kundi dahil hindi siya ang sentro ng laban ko. Siya ang sugat, oo, pero ang krimen, mas malalim. Send everything, sabi ko. Kung ayaw mong madamay, written statement. Marco will hate me. Marco already used you, sagot ko. Hindi mo lang siguro napansin dahil ginagamit niya rin ako. Tumahimik siya. Pagkatapos, sinabi niya, I'll send it. Pagbaba ng tawag, napaupo ako sa plastic chair sa labas ng computer shop. Mainit, maalikabok. May jeep na huminto sa tapat ko at may bumabang pasahero na bit-bit ang grocery. Ordinaryong araw para sa kanila. Para sa akin, araw ito ng paglilinaw. Hindi pa ako nananalo, pero may hawak na ako na mas matibay kaysa iyak. May chain of proof ako. May supplier hold, may barangay blotter, may email trail, may comparison ng peking pirma, at posibleng may statement mula sa babaeng ginamit din nila sa sarili nilang plano. Pag-uwi ko sa bahay, naghihintay sila. Si Marco nasa sala, pulang-pula ang mata sa galit. Si Mama Cora nakatayo sa likod niya. Si Jessa iniiyak na, pero hindi ako sure kung dahil sa konsensya o takot. Hinarang mo ang delivery, sabi ni Marco. Hindi, hinarang ko ang paggamit ninyo sa pangalan ko. Sinisira mo yung buhay natin. Tinignan ko siyang ng diretso. Hindi, Marco. Pinipigilan ko kayong isama ako sa buhay na sinira mo. Humakbang siya palapit pero humarang si Mama Cora. Marco, wag. Doon ko nakita ang tunay niyang takot. Hindi na siya takot na masaktan ako. Takot siya na kapag mainagawa si Marco sa galit, lalo silang babaon. Inilabas ko ang blotter copy sa folder. May record na, sabi ko. Nalambot ang mukha ni Jessa. Si Marco napaatras. Si Mama Cora naman, unang beses kong nakitang nawalan ng sagot. At sa katahimikan iyon, alam kong nagbago na ang garo. Hindi na sila basta mapapatahimik dahil ang perma kong ginamit nila ang siya ring unang ebidensyang magpapabalik sa kanila sa lahat ng inakala nilang natatakasan nila. Hindi sumigaw si Marco pagkatapos kong ipakita ang blotter. Iyon ang mas nakakatakot. Mas sanay ako sa galit niya. Sa taas ng boses, sa pagbaling ng sisi, sa mga salitang paulit-ulit niyang ginagamit para iparamdam na ako ang dahilan ng lahat. Praning, OA, walang tiwala, mahirap kausap. Pero noong gabing iyon, tahimik siya. Nakaupo siya sa sofa, nakasandal, nakatitig sa sahig. Si Mama Cora nasa dining table, hawak ang rosaryong madalas niyang ipakita kapag gusto niyang magmukhang siya ang biktima. Si Jessa naman nasa kusina, umiiyak ng tahimik habang paulit-ulit na pinupunasan ng parehong baso. Ako, nakatayo sa pagitan nila at ng pinto. Sa unang pagkakataon, hindi ako nakaramdam na kailangan kong ipaliwanag ang sarili ko. Pearl, sabi ni Marco sa dulo. Mababa ang boses. Anong aayusin natin? Tanong ko. Anong aayusin natin? Yung delivery, yung contract, yung lahat. Napatingin ako sa kanya. Hindi mo pa rin naiintindihan. Tumayo siya. Naiintindihan ko na galit ka. Naiintindihan ko na nasaktan ka. Pero kung itutuloy mo ito, hindi lang ako ang masisira, pati negosyo. Negosyong ginamit mo para ipasa sa akin ang utang? Hindi iyon ang plano. Pero iyon ang mangyayari. Huminga siya ng malalim. Pearl, nagkamali ako. Pero hindi mo kailangang dalhin sa barangay, supplier, abogado. Marco, kapag ang mali mo may pirma ko, hindi na yan simpleng pag-uusapan ng mag-asawa. Natahimik siya. Doon nagsalita si Mama Cora. Pearl, anak, sabi niya, biglang lumambot ang tono. Baka nadala lang tayo ng emosyon. Pamilya tayo. Hindi ba pwedeng sa bahay na lang ito ayusin? Napangiti ako ng mapait. Ngayon, anak ako. Noong wala akong alam, utusan. Noong nagtatanong ako, praning. Noong may ebidensya ako, anak. Kayo ang nagdala nito sa labas, hindi ako. Kayo ang nagpunta sa supplier.
Kayo ang nag-abot ng papel. Kayo ang gumamit ng pangalan ko sa mga taong hindi ko kilala. Ginawa namin iyon para makatulong. Sa sarili ninyo. Umiwas siya ng tingin. Kinuha ko ang phone ko at binuksan ng listahan ng mga susunod kong gagawin. Hindi na ako aasa sa usapan. Hindi na ako aasa sa pangako. Hindi na ako aasa sa luha. Una, nag-email ako sa bangko para i-freeze ang online access ng joint business account hanggang ma-verify ang authorization. Pangalawa, nagpadala ako ng written notice sa Bluefinch at sa event venue na hindi ako party sa anumang kontratang may pekeng pirma. Pangatlo, pinadalhan ko si Marco ng formal demand sa email. Ibalik ang access sa business email within 24 hours, i-disclose lahat ng documents at tigilan ng paggamit ng pangalan ko. Hindi ko siya pinahiya sa social media. Hindi ako nag-post. Hindi ako nag-tag. Hindi ako nag-live. Mas gusto nilang magmuka akong eskandalosa. Hindi ko ibibigay sa kanila yun. Ang ginawa ko, tahimik. Pero bawat tahimik na galaw, may epekto. Kinabukasan ng umaga, tumawag si Mr. Noel. Mrs. Dantes, sabi niya, naka-hold na lahat at may instruction na rin ng management namin, hindi na kami tatanggap ng kahit anong authorization unless personally verified sa inyo. Salamat, sir. May tumawag po sa amin kanina, galit, si Mr. Marco. Napapikit ako. Ano pong sinabi? Sabi niya, kayo raw ang unstable at may marital issue lang. Pero since may blotter at dispute letter kayo, hindi po kami gagalaw. Unstable? Ayan na. Kapag hindi ka na nila kayang kontrolin, sisirain nila ang kredibilidad mo. Pagkatapos ng tawag, may message si Denise. Pearl, I sent the screenshots. Also, Marco asked me to say na ikaw daw ang pumirma. I refused. Binuksan ko ang files. Screenshots ng chat nila ni Marco. Mga mensaheng hindi ko alam kung paano ko kinayang basahin nang hindi bumigay. Marco, Pearl won't interfere. Marco, Ma and Jessa will handle the papers. Marco, once supplier releases, we move fast. Denise, is your wife okay with this? Marco, she trusts me, and honestly, she doesn't understand the bigger play. The bigger play. Doon ko naramdaman ang pangalawang uri ng galit. Hindi maingay, hindi mabilis. Isang galit na parang batong inilagay sa dibdib ko. Mabigat, pero nagpapatayo sa akin. Nagprint ako ng lahat. Habang ginagawa ko iyon, pumasok sa kwarto si Jessa. Pula ang mata niya. Wala na ang dating tapang. Ate, sabi niya, pwede ba tayong mag-usap? Hindi ako tumingin agad. Kung tungkol sa pagpapaawa, hindi ngayon. Hindi, sabi niya. Totoo. Nilingon ko siya. Lumapit siya sa pinto pero hindi pumasok, parang alam niyang wala na siyang karapatan sa espasyo ko. Ako ang nagdala ng document sa Bluefinch, sabi si Ba. Pero si Mama ang nagsabi kung ano ang gagawin, si Kuya ang nag-email, ako lang yung nag-abot. Hindi ilang yun, Jessa. Napayo ko siya. Alam ko. Bakit mo ginawa? Akala ko kasi, normal lang. Sabi ni Kuya, pumayag ka. Sabi ni Mama, nag-iinarte ka lang pero sa huli, susunod ka rin. At yung pera raw makakatulong sa amin. Sa inyo, sabi ko. Tumanggo siya, umiiyak na. Oo, sa amin. Hindi ko siya niyakap. Hindi ko siya pinatawad agad. Hindi rin ako nagmura. Kung gusto mong magsabi ng totoo, sabi ko, sa mediation mo sabihin, hindi sa kwarto ko. Napatingin siya sa akin, natatakot. Barangay mediation yon? Tanong niya. Oo, pinatawag ko kayo bukas. Namuti ang mukha niya. Sa likod niya, narinig ko ang boses ni Mama Cora. Jessa, anong ginagawa mo dyan? Nagmadaling lumayo si Jessa. Nang mag-isa na ako, napaupo ako sa kama. Sa ibabaw ng mesa, nakalatag ang ebidensya. Screenshots, emails, blotter, duplicate signatures, visitor pass, memo at statement ni Denise. Hindi ko alam kung kailan ako nagsimulang umiyak. Tahimik lang. Hindi iyak ng pagkatalo.
Iyak iyon ng babaeng matagal nagtimpi at ngayon lang nakaintindi na may karapatan pala siyang ipagtanggol ang sarili kahit ang kalaban ay mga taong minahal niya. Kinabukasan sa barangay hall, dumating silang nagsabay-sabay. Si Marco, nakapolo, parang business meeting pa rin. Si Mama Cora, nakaayos ang buhok at may hawak na panyo. Si Jessa, namamaga ang mata. Ako, may folder. Hindi puno ng galit, puno ng record. At bago pa man magsimula ang mediation, naramdaman kong hindi na ito tungkol sa kung sino ang mas malakas magsalita. Tungkol na ito sa kung sino ang may katotohanan na kayang tumayo kahit walang sigaw. Maliit lang ang meeting room sa barangay. May mahabang mesa sa gitna, ilang plastic chairs, electric fan na umiikot ng mabagal, at fluorescent light ng masakit sa mata. Sa dingding, may nakapaskil na paalala, ayusin ang hindi pagkakaunawaan sa mahinahong paraan. Napatingin ako roon at halos matawa. Dahil sa harap ko, ang mga taong nanira ng tiwala ko ngayon ay nakaupo ng parang sila ang pinilit lang dumalo sa gulong hindi nila ginawa. Nasa gitna si Kapitana Lorna, isang babae na nasa 50 anyos, matalas ang tingin pero kalmado ang boses. Nasa tabi niya si Ate Lori, hawak ang blotter record. Ang purpose po natin ngayon, sabi ni Kapitana, ay malinawan ang reklamo ni Mrs. Pearl Dantes tungkol sa unauthorized use of signature, business account, at supplier transaction. Hindi ito korte, pero ang statement dito ay ire-record for barangay proceedings. Sumulyap si Marco sa akin. Sa dating buhay namin, isang tingin niya lang, natatahimik na ako. Ngayon, hindi na. Mr. Dantes, sabi ni Kapitana, totoo bang may SPA na ginamit sa pangalan ng asawa ninyo? Huminga si Marco. May document po, Kapitana, pero misunderstanding lang, business decision po iyon. Pinirmahan ba ni Mrs. Dantes? May consent po siya. Tumaas ang kilay ni Kapitana. Written? Napahinto siya. Verbal po. Tiningnan ako ni Kapitana. Mrs. Dantes? Wala po akong consent. Wala rin po akong alam sa SPA until supplier contacted me. Inilabas ko ang kopya ng document, email thread at komparason ng lumang form kung saan kinopya ang pirma. Hindi ako nagsalita ng mahaba. Pinakita ko lang ang pagkakapareho, yung lumang address, yung parehong ink mark, yung pirma na parang photocopy ng nakaraan. Tumahimik ang room. Si Mama Cora agad sumingit. Kapitana, hindi naman po kami masasamang tao. Nagmamadali lang. Alam naman po ng lahat na sa mag-asawa, minsan ang lalaki ang nagdedesisyon para sa negosyo. Doon ako napatingin sa kanya. Kaya ninyo kinopya ang pirma ko? Kopya agad? Sagot niya. Baka naman authorized naman ni Marco. Hindi pirma ni Marco ang ginamit, pirma ko. Hindi siya nakasagot. Kapitana Lorna tumingin kay Jessa. Ikaw ba ang nagdala ng hard copy sa supplier? Namula si Jessa. Opo. Sino nagbigay sa iyo ng document? Hindi siya agad sumagot. Si Mama Cora umubo. Ako ang nagpaalala sa kanya, pero si Kuya po ang nag-email, biglang sabi ni Jessa. Napalingon si Marco sa kanya. Jessa? Pero tuloy-tuloy na siya, parang pumutok na ang takip ng takot niya. Si Kuya po ang may access sa business email. Si Mama po ang nagsabing gamitin na lang yung lumang pirma kasi matatagalan kung hihingi pa kay Ate Pearl. Ako po ang nagdala. Hindi ko alam na ganito kalala. Humigpit ang hawak ni Mama Cora sa panyo. Jessa, mag-ingat ka sa sinasabi mo. Sabi niya. Ma, totoo naman. Sagot ni Jessa umiiyak. Sabi mo nga, mahina si Pearl. Kapag umiyak si Marco, papayagan din. Parang may kumalabog sa loob ng dibdib ko. Narinig ko na yun sa recording, pero iba pa rin kapag sa harap mismo lumabas. Si Marco nakatitig kay Jessa na parang hindi makapaniwala, pero hindi siya galit dahil mali ang sinabi nito.
Galit siya dahil sinabi nito sa harap ng ibang tao. Kapitana, pilit kalmado si Marco. Emotional lang kapatid ko. Emotional man o hindi, sabi ni Kapitana, specific ang statement niya. Doon inilabas ko ang isa pang papel. May statement din po si Denise, yung kausap nila sa contract. Napatingin si Mama Cora. Hindi kailangang isama ang babaeng iyon. Kasama na siya nung isinama ninyo siya sa pangalan ko, sagot ko. Binasa ni Kapitana ang printed statement ni Denise. Hindi mahaba, pero sapat. Hindi niya ako nakausap, sinabi ni Marco na separated kami in practice, at inassure siya na pumapayag ako sa business arrangement. Tahimik ang room habang binabasa iyon. Pagkatapos, tumingin si Kapitana kay Marco. Mr. Dantes, sinabi ninyo bang separated kayo in practice ng asawa ninyo? Hindi siya sumagot. Doon ako unang nakaramdam ng kakaibang laya. Hindi dahil napahiya siya, hindi iyon ang hinahanap ko. Kundi dahil sa wakas, hindi ko na kailangang patunayan sa sarili kong hindi ako baliw. Nasa mesa na ang katotohanan. Hindi perpekto, hindi pa kumpleto, pero sapat para makita ng ibang tao ang pattern. May proposal po kami, sabi ni Kapitana matapos ang mahabang katahimikan. Una, magbibigay si Mr. Dantes ng full access at copies ng lahat ng business documents involving Mrs. Dantes. Pangalawa, gagawa kayo ng written undertaking na hindi na gagamitin ang pangalan or pirma niya without personal written consent. Pangatlo, ang supplier issue ay isasettle ninyo without liability kay Mrs. Dantes. Pang-apat, kung hindi kayo magkasundo, pwede siyang mag-file ng formal complaint sa proper office. Hindi ako papayag na ako lahat ang may kasalanan, sabi ni Marco. Doon ako nagsalita. Hindi ko sinabi na ikaw lahat, kasama sila. Tumingin ako kay Mama Cora at Jessa. Pero ikaw ang asawa ko, ikaw ang unang dapat hindi gamit sa akin. Napayo ko si Jessa. Si Mama Cora, kahit matigas pa rin ang mukha, wala nang maibato. Si Marco naman, tumingin sa akin na parang ngayon niya lang naiintindihan na hindi na niya kayang ibalik ang dating Pearl sa pamamagitan ng lambing, takot o sisi. Anong gusto mo? Tanong niya. Hindi na verbal, hindi na pangako. Settlement in writing. Ibabalik mo ang business email access, magpapadala ka ng correction sa supplier at venue na wala akong consent. Babayaran mo ang anumang cost na nagawa ninyo. At lalabas ka sa bahay habang inaayos natin ang legal separation ng finances. Nagulat siya. Pinalalayas mo ko? Pinapapili kita, sabi ko. Ayusin mo ng may dignidad o itutuloy ko sa formal complaint. Nasa inyo ang susunod na gastos. Si Mama Cora napasigaw. Grabe ka! Asawa mo yan! Alam ko, sagot ko. Kaya nga mas masakit. Tumahimik siya. Doon ko nakita ang totoong pagbagsak nila. Hindi yung dramatic na lumuluhod, hindi yung biglang nawala ng boses, hindi ganon. Mas totoo. Si Mama Cora, unang beses hindi makahanap ng salita na makakakontrol sa kwarto. Si Marco, unang beses walang pwedeng isiping dahilan na tatanggapin ng lahat. Si Jessa, unang beses inamin na ang pagsunod sa mali ay mali pa rin kahit pamilya ang nag-utos. Paglabas namin ng barangay hall, mainit ang araw. May mga taong nakapila sa sedula. May batang tumatawa sa labas. May mag-asawang nagtatalo sa parking. Normal pa rin ang mundo. Si Marco lumapit sa akin. Pearl, sabi niya, mahina. Mahal pa rin kita. Dati, baka gumuho ako sa linyang iyon. Dati, baka naisip kong sapat na ang mahal para burahin ang ginawa. Pero ngayon, tumingin ako sa kanya at sinabi ang bagay na matagal ko nang dapat sinabi. Hindi ako nagdududa na minahal mo ako minsan, Marco. Pero ginamit mo ako ngayon at hindi na pwedeng pareho lang ang bigat ng dalawang iyon. Nalunok siya. Naglakad ako palayo, dala ang folder. Sa likod ko, narinig ko si Mama Cora na iiyak na, si Jessa na humihingi ng tawad, at si Marco na walang maisagot. Hindi pa tapos ang laban.
Pero tapos na akong maging tahimik na pwedeng apakan. 3 linggo ang lumipas bago tuluyang natapos ang unang bahagi ng gulo. Hindi iyon mabilis. Hindi iyon parang sa pelikula na pagkatapos ng isang confrontation, biglang ayos na ang lahat. Sa totoong buhay, pagkatapos mong lumaban, may forms pa. May follow-up email. May tawag na hindi mo gustong sagutin. May gabi na akala mo matapang ka na, pero bigla kang iiyak habang naghuhugas ng tasa dahil naaalala mo kung gaano ka katagal niloko. Pero kahit mabagal, umusad. Binalik ni Marco ang access ko sa business email. Pero bago niya iyon ibigay, sinubukan pa niyang mag-delete ng ilang threads. Mabuti na lang, naka-forward na sa supplier at kay Denise ang mahahalagang kopya. May record pa rin. May bakas pa rin. Nagpadala siya ng correction letter sa Bluefinch at sa venue. Hindi valid ang SPA. Hindi authorized ang undertaking. At hindi ako liable sa commitment na ginawa nila. Hindi niya iyon ginawa dahil malinaw na sa kanya na kapag hindi niya iyon ginawa, mas lalaki ang kaso. Si Mama Cora at Jessa umalis sa bahay namin. Hindi sila umalis ng tahimik. Noong una, umiyak si Mama Cora sa harap ng kapitbahay. Sinabi niyang pinalayas ko raw sila, na wala raw akong puso, na sinira ko ang pamilya dahil lang sa selos. Pero hindi na ako nagpaliwanag sa bawat taong nakarinig. May mga panahon ang dignidad mo ay hindi mo pinoprotektahan sa pamamagitan ng pagsagot sa lahat. Minsan, pinoprotektahan mo ito sa pamamagitan ng hindi papayagan na hilahin ka sa putik na ginawa ng iba. Si Jessa, bago umalis, nag-iwan ng sulat sa ilalim ng pinto ko. Hindi ko muna binasa. Kinabukasan ko na binuksan. Maikli lang. Ate Pearl, hindi ko alam kung mapapatawad mo ako. Hindi ko ihihingin ngayon, pero nagsulat ako ng statement kung kailangan mo. Mali ako. Sumunod ako dahil akala ko pamilya ang pinoprotektahan ko. Hindi ko naisip na ikaw pala ang tinatapakan namin. Pasensya na. Hindi sapat ang pasensya para burahin ang ginawa niya. Pero totoo rin na minsan ang accountability nagsisimula sa unang pag-amin na hindi mo deserve patawarin agad. Tinago ko ang sulat, hindi para alalahanin ang sakit, kundi para maalala na ang tao pwedeng matauhan, pero hindi ibig sabihin kailangan mo siyang pabalikin sa dati niyang pwesto sa buhay mo. Si Denise naman, nagpadala ng formal statement at umatras sa contract. Hindi ko siya naging kaibigan. Hindi rin ako nagkunwaring, okay kami. Pero inamin niya ang parte niya, at sa huli, tumulong siya para hindi ako malubog sa problemang hindi ko ginawa. Kay Marco, mas mahirap. Dahil gaano kasama ang ginawa niya, may parte ta rin ng alaala ko ang nakakapit sa lalaking minahal ko. Yung Marco na nagdala ng taho. Yung Marco na humawak ng kamay ko noong unang araw ng negosyo. Yung Marco na nagsabing, tayo ang magkakampi. Pero hindi pwedeng ipalit ang alaala sa katotohanan. Ang taong mahal mo noon, maaaring hindi na siya ang taong kaharap mo ngayon. Nagsettle kami sa harap ng mediator at legal counsel. Hindi glamorous, walang sigawan, walang kamera, walang esena. Nakasaad sa kasunduan na siya ang sasagot sa gastos sa failed transaction. Ire-reimburse niya ang ilang halagang nagamit mula sa business account nang walang consent ko. Magre-relinquish siya ng access sa finance side ng Dantes Printworks habang inaayos ang formal separation ng shares. At higit sa lahat, may written admission na ginamit ang signature copy ko without my personal approval. Noong pinirmahan niya iyon, hindi siya tumingin sa akin. Ako naman, hindi ko na inantay. Pagkatapos ng meeting, lumabas ako ng building at umupo sa maliit na bench sa tabi ng kalsada. Maingay ang paligid. May busina ng jeep, may nagbebenta ng banana queue, may 2 empleyadong nagmamadaling bumalik sa opisina pagkatapos ng lunch break.
ordinaryong araw. Pero para sa akin, parang unang araw ng buhay na hindi ko kailangang humingi ng permiso para huminga. Tinawagan ako ni Aling Vina. "Pearl," sabi niya, "kamusta ka na?" Tumingin ako sa langit. Maulap pero may liwanag sa pagitan. "Pagod," sagot ko. Pero malinaw. Tumahimik siya sandali. Minsan, mas okay na yung pagod pero malinaw kesa komportable ka pero niloloko. Napangiti ako. "Tama ka, ate." Sa sumunod na buwan, inayos ko ang negosyo sa mas maliit pero mas malinis na paraan. Hindi muna ako kumuha ng malaking client, hindi muna ako naghabol ng mabilis na kita. Inuna ko ang systems, separate approvals, two-factor authentication, written contracts, sariling accountant, at limitasyon sa kung sino ang may access. May mga gabi pa ring masakit. May mga araw na naiinggit ako sa mga babaeng mukhang buo ang pamilya. May mga sandaling tinatanong ko kung saan ako nagkulang. Pero kapag bumabalik ang tanong na iyon, binubuksan ko ang folder ng ebidensya. Hindi para saktan ng sarili ko, kung hindi para paalalahanan ako. Hindi ko kasalanan ng panluloko ng taong pinili kong pagkakatiwalaan. Ang aral na iniwan sa akin ng lahat ng ito ay hindi huwag mamahal. Hindi ganon. Ang aral ay ito. Magmahal ka, pero huwag mong isuko ang sarili mong pangalan. Magtiwala ka, pero huwag mong ibigay ang lahat ng susi. Magpatawad ka kung kaya mo, pero huwag mong gawing kapalit ng kapatawaran ang pagbabalik sa lugar kung saan ka pa ulit-ulit na binubura. Dahil ang tunay na pagmamahal, hindi ka gagawing pirma sa papel na hindi mo binasa. Hindi ka gagawing panangga sa utang. Hindi ka tatawaging pamilya kapag kailangan ka lang patahimikin. Makalipas ang ilang buwan, nakatayo ako sa maliit na bagong office corner ng Dantes Printworks. Hindi kasing laki ng dati ang operasyon, hindi rin kasing ingay. Pero akin ang bawat desisyon, malinis ang bawat papeles. At sa pader, may maliit na frame na hindi diploma, hindi award, hindi larawan namin ni Marco. Isang simpleng papel lang. Nakasulat doon, hindi lahat ng nawawala, kawalan. Minsan, paglaya. Nung araw na nagpaalam si Marco na may meeting siya, akala ko ang pinakamalaking sakit ay malaman na may babae siya. Mali pala. Ang pinakamalaking sakit ay malaman ang mga taong tinuring mong pamilya kaya kang gawin collateral. Pero ang pinakamalaking ginhawa, yung araw na napagtanto kong hindi ko kailangang sirain sila para makabangon. Kailangan ko lang tumayo, hawakan ng totoo at huwag nang bumalik sa upuang inilaan nila para sa babaeng tahimik lang. Ako si Pearl Dantes. Hindi ako nanalo dahil gumanti ako. Nanalo ako dahil natutunan ko ang dignidad kapag minsan mong ipinaglaban ng tama, nagiging pinto palabas sa buhay na akala mo kulungan. At kung umabot ka hanggang dito, salamat sa pakikinig ng kwento ko. Kung may natutunan ka, i-like mo ang video, i-share sa taong kailangang maalala ang halaga niya, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong may puso, aral at katotohanan. Mag-comment ka rin na hindi ako papayag na mabura. Dahil minsan, doon nagsisimula ang tapang sa unang pangungusap na sinasabi mo para sa sarili mo.